Tumayo ako at sakto namang narinig kong marahang pagsara ng pintuan ng kwarto naming nasa likuran ko lang. Hindi na ako nag-abala pang tingnan yon. "O Lucas, nagkape ka na ba? Ang aga-aga mo naman pumarito at mahamog pa ang labas." Wika ni tatay, habang abala sa pag-aayos ng laro ang ibinigay ni Peli sa kanya. Palihim akong napatikim sa narinig. Now they are acting as if they are worried about him in front of me. Ayos lang ho, tay. Salamat po. Nagkape na po ako kanina sa kondo bago umalis papunta rito. I then heard his hoarse voice behind me. I'm already used to this kind of feeling made by his presence. I cannot stop it. And so what I did was to hide it in front of them, especially him. I heard Nanay clearing her throat as if she did read my mind. Nga pala, maiba tayo. Althea, nak. Kamusta ka naman dun sa Maynila? Nanay shifted the topic. I forced to smile. Maayos naman po, Nay, I answered. Itong mga anak mo, ang daming sinasabi pag uwi rito galing sa syudad. Gusto raw nila bumalik dun dahil ang lambot daw ng kama mo at ang laki ng TV. I unconsciously laughed about what Nanay said. Natatawang lumapit ako sa mga anak ko at inakbayan sila. Ay sus, pagraming beses na kaya kayo nakapunta at natulog doon. Hindi ba kayo nagsasawa roon, anak? Nanggigigil na pinisil kong pisngi ng mga anak ko na ikinareklamo nila. Ow, Mommy! Reklamo ni Matt na mas lalo ko lang kinatawa. I'm sorry, baby. Mommy just missed the two of you. I apologized and hugged them. I can feel his eyes glued on us. But I did not mind him. Mabuti na lang at hindi ito naglakas ng loob magsalita upang putulin ang eksena namin ng mga anak ko. We super duper missed you too, Mommy. And I'm so happy and excited because Daddy said that you will stay here with us longer. My son babbled. Oh, my baby. I almost forgot about the issue I left there in my work. I just want to spend my whole life here with my kids. Kung maaari nga lang ay hindi na ako magtatrabaho at pumarito na lang upang alagaan sila. Kung pwede lang sana. Pero hindi eh. I am concerned about my kids' future. Gusto ko paglaki nila ay hindi na sila mahihirapan pang maghanap ng pera para pantustos nila sa paaralan. Ayaw ko silang matulad sa akin na nadadamay pati ang pag-aaral ko dahil sa kakapusan sa pera. I missed you too, babies. At dahil magsistay si Mommy dito ng matagal, papasyal tayo. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. My daughter excitedly covered her mouth using both of her hands. I even heard her soft, tiny voice, while his twins gasped with his eyes wide open. Oh, yes! We're going to the mall again? We will play again with Mommy this time! They both jumped in happiness that made us all laugh because of adoration towards my babies. This time? What's with that? Does it mean they always have their father with them? Palagi ba silang namamasyal? Oh, mga apo, hindi muna ngayon. Kailangan munang magpahinga yung mami nyo. Natatawang saway ni Nanay sa kanila. Oo nga, paniguradong papagurin nila si ate. No, we will not, Tita Marie. My son pouted. Napaayos na lang ng upo si Marie at tila ba'y sumuko na sa isang debate. Ay, okay, sorry na, sabi ko nga. Napailing na lang ako sa inasta ng anak ko sa tiyahin nila. Mukhang may nakakalimutan na naman ang anak kong ito ah. Bukas ng pasyal-pasyal, anunsyo ni tatay. But lolo, hindi na ipinagpatuloy ng anak ko ang kanyang pagsasalita. Bagkus ay mas humaba lang ang nguso nito. Yes, baby, huwag muna tayo sa mall ngayon. Maybe we can help Nanay in the store. I suggested. Naku, hindi pwede roon. Maraming lamok doon. Mas mabuti sa bukid muna kayong maglakad-lakad. Saad naman ni Nanay na ikinatango ko. Oo nga, namiss ko nang sumama kay tatay at doon magpalamig sa bukid. Doon presko ang hangin. Hindi katulad ng sa syudad na aircon lang ang napapalamig ng silid ko. Mabuti yan. Masyado ka na kayong napapalibutan ng polluted air doon sa syudad, ate. It's better kung mag-relax ka muna roon sa mapunong lugar. Maris agreed. Maganda yan. Saka namiss ko rin kayong sumama kay tatay at mamutong. Isasama ko po ang kambal. Nakangiting saad ko. Sakto at may kabibiling butas si Lucas para sa kanila, anak. Natahimik ako sa sinabi ni Nanay. Yeah, that would be great. Paborito nila ang coconut juice. I heard him chuckling from my back. Nakita kong ibinalik ni tatay ang laruang hawak sa anak kong si Feli at umupo ng maayos. Sige, mamaya sabay na tayong pumunta. Napangiti ako roon. O siya, maghahanda na ako ng almusal natin. Dito muna kayo.
Tumayo si nanay at akmang maglalakad na patungo sa kusina nang biglang magsalita itong lalaki sa likuran ko. Tulungan na po kita, Nay. Pagbobolontaryo nito. Umiling lang si nanay. Hindi na, Lucas, umupo ka na lang rito at maghintay. Saad naman ni nanay habang nakaturo sa upuang katabi ni tatay at kaharap ang mga anak kong abala sa paglalaro. Maya-maya pa'y narinig ko ang mga hakbang nito hanggang sa tuluyan na ako nitong lampasan. Umupo ito sa pwesto kung saan si nanay kanina. Bahagya itong yumuko upang kausapin ng mga anak ko na nasa harap nila. Ate, upo ka. Baka magkabarikos ka niyan. Mahirap na at baka hindi ka pwede magsuot ng dress. Natawa ako sa sinabi ni Marie. Punta muna ako sa kusina. Tutulungan ko lang si nanay. Saad ko na lang at tumalikod na para magtungo sa kusina kung nasaan si nanay. Pagkarating ko sa kusina ay naabutan ko si nanay na abala sa paghuhugas ng mga gagamitin sa pagluluto. Naglakad ako papalapit dito. Nay? Mahinang tawag ko, ngunit sapat na upang marinig niya. O Althea anak, bakit ka nandito? Doon ka na sa sala at samahan mo sina tatay mo roon. Kaya ko na rito. Dito lang ako, Nay. Umupo ako sa upuang katabi ko habang nakaharap pa rin kay nanay na abala sa paghahanda. Nay, araw-araw po ba siyang pumupunta rito? Wala sa sariling saad ko. Si Lucas ba anak? Hindi naman araw-araw, minsan lang kapag may bakanting oras siya. Sagot naman ni nanay. Napabuntong hininga ko. Dito ho ba siya natutulog kapag wala ako, Nay? Posible. Baka natutulog siya roon sa mismong kwarto ko katabi ang mga anak ko. Hindi ko maiwasang mainis sa naisip ko. Pinatay ni nanay ang gripo ng tubig at inilagay ang hinugasan nitong kawali sa kalan. Hindi nak. May kondo raw siyang tinutuluyan dito kaya katulad ngayon. Tuwing umaga siya pumupunta rito kaya siguro nasanay na itong mga bata. At maaga na silang nagigising tuwing umaga. Sagot naman ni nanay. Napahinga ako ng maluwag sa narinig. Ngunit kahit ganoon ay mayroon pa ring inggit na siyang nangunguna sa nararamdaman ko ngayon. Call me selfish or what? Pero masisisi ba nila ako? Kung sasabihin kong ayaw kong maging malapit ang loob ng mga anak ko sa kanya? I raised my children all by myself. Walang asawang tumatayo sa tabi ko bilang ama ng mga anak ko. Nasanay na akong nasa akin palagi ang kanilang mga atensyon. Kaya naninibago ako ngayon. Humugot ako ng isang malalim na hininga bago nagsalita. Nay, pinatawad niyo na ho ba siya? Diretsyong tanong ko. Iyon lamang ang tanong na nais kong sagutin nila. I just want to know, if ever they already did, then might as well remind them about what he did to me 5 years ago. Yun naman ang talento niya eh. Magkunwari na magkunwari para makuha ang loob ng iba. At nang sa gayon ay magawa nitong gusto niyang mangyari. Katulad na lang ngayon. Napansin ko ang pagtigil ni nanay sa kanyang ginagawa. Ilang saglit pa'y nagpakawala ito ng buntong hininga at tinilikuran ang kanyang ginagawa upang harapin ako. Anak, alam ko kung anong iniisip mo. Saglit itong tumigil at tahimik na umupo sa kaharap kong upuan. Kung tatanungin mo ko, nasa pagitan ako ng oo at hindi. Pagpapatuloy nito. Paanong oo at hindi? Hindi na ako nagsalita pat hinintay ko itong magpatuloy. Oo kasi kailangan para sa mga apo ko. Bumabawi na rin naman siya sa mga kasalanang nagawa niya, lalo na sa mga anak niyo. Hindi, dahil hindi ko maiwasan at naaalala kong mga nangyari sa iyo noon. Nang dahil sa kanya, maaaring wala pa akong sapat na kaalaman tungkol sa totoong nangyari sa pagitan niyo. Ngunit kahit sa ang anggulo pa man tingnan, siya pa rin ang may mabigat na kasalanan. Hindi ko maiwasang maging emosyonal sa sinabi ni nanay. Bahagya akong napatungo ng hawakan nitong kamay kong nakapatong sa mga hita ko. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ibig sabihin niyon ay tuluyan niya nang nakuha ang loob namin. Hindi namin nahayaang mabawi niya ang kambal kung yun man ang iniisip mo. Saad ni nanay at maingat na hinaplos ang buhok ko. Magluluto muna ako ng almusal at baka magutom tayo. Umupo ka na lang muna dyan at hintahin mo akong matapos. Saad ni nanay at tumayo na upang ipagpatuloy ang ginagawa. Katulad nga na sinabi ni nanay na natili lamang ako sa pwesto hanggang sa matapos ito sa pagluluto. Tumulong na rin ako sa paghahanda ng mga plato at kubyertos. Ilang sandali pa'y nagtungo na ito sa sala upang tawagin sila. Sabay na kaming kumain. Oo, kasali siya. At kahit pinagitnaan namin ang kambal ay hindi pa rin ako komportable. Nay, kailan po bang uwi ni Rafi? Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang biglang magsalita si Maris na nasa harap ko. Mamayang gabi pa anak eh. May kasiyahan daw kasi sa paaralan nila ngayon at hindi siya pwedeng lumiban dahil kailangan niyang bantayan ng mga estudyante niya.
Sagot naman ni nanay. Sayang naman po, bibili sana ako ng cake para sa birthday niya. Uuwi naman yun, nak. Bilhan mo ng cake ang kapatid mo, bibigyan kita ng pera pagkatapos nating kumain. Saad naman ni tatay. Tay, wag na po, may pera naman po ako eh. Saka itago nyo na lang po yung pera nyo. Inabot ko ang baso ng tubig ko at ininom ito upang sana'y magsalita nang bigla akong maunahan ng lalaking nasa gilid ko. Don't. Tay, Marie, just keep your money with you. Ako na po ang bahala para sa kaarawan ni Rafi. But I think it's better kung surpresahin natin siya pag uwi niya mamaya. That made them quiet. Now he is using his wealth. Palihim akong napasinghal sa inis na nararamdaman ko. Ewan ko ba, lahat na yata ng ginagawa ng lalaking ito nagdudulot ng inis sa akin. Sorpresa? Naku, huwag na. Malaking gastos yan, iho. Si Marina ang bahala dahil luluwas siya ng probinsya mamaya. Samahan mo na lang ang mag-ina mo sa bukid. I almost cursed when nanay said that. Mabuti na lang at hindi ko pa tuluyang nasubo ang pagkain at baka mabulunan ako. Bakit parang tinutulak pa ako ni nanay sa lalaking ito? Kakatapos lang namin mag-usap. Ano ba? Sasama po ako, Nay. Baka po kasi ayaw ni Althea. Ayos lang naman po sa akin. Damn, this asshole is indeed a great actor. Mas pinili ko na lang ang manahimik at sinikap na ngumiti nang tingnan ko ang mga anak ko. Pinunasan kong gilid ng kanilang mga labi kahit ang totoo ay wala naman talagang dumi roon. Papayag yan. Mahihirapan kasi siya kapag siya lang mag-isa. Medyo maputik kasi roon at kinakailangan yung buhati ng mga bata para hindi lumubog ang mga paan nila. Wika naman ni nanay. Sige po, Nay. Rinig kong masayang sagot nito. Hindi na ako nag-abala pang mag-angat ng tingin at nagpatuloy na sa pagkain. Sa tulong ng gilid ng mga mata ko, nakita ko itong nagnanakaw ng sulyap sa akin na mas lalo ko lang ikinainis. Nauna na akong natapos sa pagkain kaya nauna na ako sa sala at doon magpahinga. Ilang sandali pa'y sumunod na ang mga anak ko kasabay ang kanilang ama, kaya isinama ko na sila papasok ng kwarto upang bihisan. Pagkatapos ay nauna na silang lumabas kaya nagbihis na rin ako. Pagkalabas ko ng kwarto ay bumungad agad sa akin ang nagtatawa ng mag-ama habang nakaupo sa sofa. Mukhang nakikiliti si Feli dahil sa tuwing nga hawakan ng ama niya ang paa niya upang isuot ang bota niya, ay tumatawa siya samantalang ang kuya niya naman ay handang-handa sa tabi niya. Natapos ang eksena niyo nang hindi nila ako napapansin. My son called me and so he immediately looked at me. Nag-iwas kaagad ako ng tingin dito at naglakad papalapit kay Matt. Mukhang excited na ang mga anak ko I chuckled and caressed both of their hair. Yes, Mommy. I cannot wait to see Kering again. Matt babbled. I laughed. Oh gosh, my baby was just so adorable. Kering was actually Tatay's Carabao. Sabi ng anak ko hindi raw pwedeng wala itong pangalan, kaya pinangalanan niya ang kalabaw ng Kering. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ng anak ko ay saktong tinawag na kami ni Tatay at sinabi nga alis na kami kaya lumabas na kami. Hawak-hawak ko ang kamay ni Matt, habang si Feli naman ay karga-karga ng ama niya. Sa wakas, happy family na. Pagdaan namin sa isang sari-sari store ay kansyaw kaagad ang natanggap ko galing sa mga kasambahay naming nakatambay doon. Sinimangutang ko lang sila at kinarga si Matt upang mas bilisan ang paglalakad ko. Narinig ko pang boses ng lalaking yun sa likuran ko. Ngunit hindi ko na ito naintindihan at malayo-layo na ang narating namin. Sumabay ako kay Tatay at kinausap-usap na lamang ito hanggang sa tuluyan na kaming nakarating sa bukid. Lolo, where's Kering po? As soon as we arrived, I heard my son ask. Pinaligo ko sandali, apo. Mamaya babalik na ulit dito si Kering. Natatawang sagot ni Tatay at ginulong buhok ni Matt. May swimming pool po siya? We both laughed at that question. I kissed my son's cheek before talking. May swimming pool na ginawa si Tatay para kay Kering para hindi siya ma-heat stroke, baby. I answered laughing. Minutes after, I heard my princess voice behind me that made me turn my back. And then I saw her. Karga-karga pa rin ito ng ama niya habang masayang nakatingin sa akin. Baby, lagay ka muna ni Mommy sa baba ha. Ang laki-laki mo na eh. Nabibigatan na si Mommy. And by that, my son obliqued and jumped out from my arms. Oops! Sorry, Mommy. I ate a lot of food because of our ulam is so delicious. My son apologized. I chuckled and gently pinched his chubby cheeks. It's fine, baby. Gusto ko sanang hawakan ng anak kong babae kaya lang ay naiilang ako dahil karga-karga ito ng lalaking yon. Napansin kong may sinabi si Matt sa kanyang kambal na ikinatango naman nito kaya umalis na siya at sinundan niya si Tatay na ngayon ay parang may kung anong ginawa sa unahan.
Nagsimula na ako maglakad para sundan ang anak ko. Nagkataon namang humakbang ito paabante kaya bahagya akong nasangga ang braso nito. Dahilan ng biglang pag-alerto ng sistema ko at humakbang pagilid. I flashed a sweet smile when my baby stared and smiled at me. Afterward, she shifted her gaze to the front as we continued walking. Ibaba mo na ang anak ko. She wants to go with her kuya. Oh, alright. I heard him say and gently bent down to put down my daughter. Pagkatapos niyon ay walang paalam na tumakbo ito patungo sa direksyon kung nasaan ang kuya niya at lolo niya. Kaya naiwan kaming dalawa ng lalaking ito rito. Medyo malayo-layo na sila kaya mas lalo lamang akong naiilang dito dahil sa lalaking katabi ko ngayon. Kaya ang ginawa ko ay bigla akong lumiko ng daan upang magtungo sa maliit na upuang andoon. Gawa ang upuang ito ni tatay noon. Pinagbubuntis pa raw ni nanay si kuya. They used to visit here because nanay wanted to, as tatay said. Malamig din kasi rito, tahimik lalo na rito sa kung saan ako ngayon. May isang malaking kahoy pa ng bayabas na kung saan kami kumukuha ng mga kapatid ko noong mga bata pa kami. I sat there as I let out a sigh. I never been this problematic in my entire life. Not until that bastard came back. Speaking of that bastard, nakarinig ako ng peking pag-ubo sa bandang gilid ko. Hindi na ako nag-abala pang lingunin ito dahil amoy niya palang ay kilalang kilala ko na. Pati ba naman dito hindi niya ako lulubayan? Isa lang naman ang hinihingi ko at yun ay ang katahimikan at kapayapaan. Pero mukhang pati yun ay pinagkait sa akin dahil sa lalaking ito. Can I sit here? I heard his deep voice. Hindi ko ito sinagot at tinapunan lang ng tingin ang huling bahagi nitong inuupuan ko. Naintindihan niya rin naman agad yun at tahimik na umupo sa gilid ko. Mabuti na lang at hindi ito naglakas loob na umupo malapit sa akin at baka mabulyawan ko na naman ito. We stayed silent there for about a minute, but he immediately broke the silence by tapping his both thighs as if he was playing a drum. Namiss ko rito. He talked. I almost laughed. What a lie! Kahit ano yata ang sabihin niya ay mahirap ng paniwalaan. Napatikim na lang ako. Mas lalo lang gumanda rito. Pinalinisan siguro ito ni tatay. Saka yung puno ng bayabas, halatang ang tanda-tanda na. Parang noon lang ang dami nitong bunga tuwing bumibisita tayo rito. He added. At ang tangang si ako. Sinusundan ng bawat pagtuturo nito lalo na nang binanggit nitong bayabas. Doon ko lang din napagtanto ang katandaan nito. Hindi naman parati nandyan yan. I unconsciously said. I wanted to punish myself for doing it. Ibinalik ko kaagad sa harapang paningin ko kaya napansin kong pagtigil nito sa tabi ko. He might have felt surprised because it was actually my first time to talk to him, na walang halong sigaw at mura. Oo nga naman, siguro nga, he said afterwards. Shit, leche ka kasi Althea. Tingnan mo ang nangyari, ikaw tuloy ang napahiya. Ayaw ko namang umalis doon ng basta-basta at baka mas lalo akong mapaghalataan. Good thing the twins came. Sabi nila ay hinanap daw nila kami kaya hindi raw sila nakasama sa lolo nilang kunin ng kalabaw. Kaya ayon sinundan namin si tatay kahit maputik ang daan patungo roon sa kung saan ang kalabaw. Para sa anak ko. Mga 4 na oras lang ang tinagal namin sa bukid at nag-aya ng umuwi ang kambal dahil inaantok na raw sila. Kaya nauna na kaming umuwi kay tatay dahil may kailangan pa itong gawin doon. Katulad nga ng inaasahan ko bagsak ang dalawa nang makauwi kami sa bahay. We both carried them to our room after we changed their clothes. Kami lang ang natira sa bahay dahil nasa tindahan si nanay samantalang si Maris naman ay lumabas ng probinsya upang bumili ng handa mamaya sa pag-uwi ni Rafael. Ang bilis ng panahon. Parang noon lang ay kagagraduate lang nito sa kolehiyo. Ngayon ay 26 anyos na ito. Saktong 3:00 na nang makauwi si Maris. Dala nitong kanyang mga pinamili kaya tinulungan na namin itong maghanda sa mesa. Pagka-uwi ni nanay ay nakahanda na ang lahat. Si Rafi na lang ang kulang. Paniguradong hindi nito inaasahan ang paghanda namin para sa kanya. Hala, ang dami nito. Bakit nag-abala pa kayo, Nay? Natawa ako nang magtungo ito sa kusina at namangha sa dami ng mga nakahanda. Happy birthday, Rafi! Happy birthday, anak! Happy birthday, ate! Happy birthday, Tita Pretty! We greeted her happily, and that made her burst into tears. Halata namang pagod na pagod siya galing sa paaralan. Lalo na't medyo marumi pa ang mukha nito gawa ng halo-halong kulay ng glitters. Salamat! Ito naman, nag-effort pa kayo, natouch tuloy ako. She wiped her tears as soon as she put her bag down on the chair beside her. Tita Pretty, there are so many foods there. There's even a cake there. We want to eat. My baby Matt suddenly said that made us all laugh. Yumuko ako upang yakapin ang inosenteng anak ko. Kagigising lang nilang pareho.
Nagulat na nga lang kami nang bigla silang lumabas sa kwarto at sabi nila naamoy daw nilang luto kong ulam. Son, we can't eat that. Rinig kong biro ng ama nito na ikinakunot ng kanyang noo.